Hi, I am Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel, Correct Me If I Am Wrong. Kung nakaraang episode po na ibinigay ko po sa inyo, I talk about baptism at infant baptism, kung di po ako nagkakamali. Yun po yung last na subject matter na aking hindi natapos na discussin. No. Alam niyo po, ang Roman Catholic Church, ang kanya pong practice ay infant baptism, bagamat hindi po siya nagko-condemn na hindi po mali ang adult baptism. Now, ang infant baptism ay nagsimula po ito 2nd century. 2nd century po ito nagsimula. So, gaya po ng in-explain ko na sa inyo, ay hindi po ganong maliwanag yung shifting. Ang sinabi ko lang na ang baptism ay kagaya po ng circumcision. Ang circumcision ay national in scope, meaning Israel lamang po ang covered nito. Pero ang baptism po ay universal in scope. Lahat po ng tao ay sakop nito. So, ang infant o adult baptism, parehas po ito correct. Wala pong mali dito sa kanilang dalawa. Siguro ang dapat kong sagutin ay bakit po tama ang infant baptism. Kasi ang mga kasama ko noon sa Protestante talagang parang kinukondem ito. Nasama yata ako sa nagko-condemn na mali po itong infant baptism. Now, bakit po ba tama ang infant baptism? Now, kagaya po ng in-explain ko noong una, nagsimula po ito 2nd century. Alam niyo po, ang 2nd century, on record po yan, may mga records po ito. Lahat po ng church fathers ng simbahan ay maliit na binautismuhan. Wala pong malaki. Maliban na lang doon sa na-convert na malaki na. So, yung po mga anak ng mga Kristiyano, ng mga church fathers, ay binautisman maliit pa. Now, bakit po ba tama ang infant baptism? Ang nakatama po sa infant baptism ay yung redemption. Kasi po, ang redemption, ito pong natawag nating pagtubos. Ito yung context ng baptism eh. Alam niyo po, si Lord Jesus ay hindi lang siya namatay sa mga adult. Namatay po siya sa mga baby. At tapos wala namang nag-question na ang mga baby o infant ay mga tao. Wala pong nagtatanong yan na baka hindi sila tao. Mga tao po sila. Mga tao silang Christ died, buried, and resurrected for them. At kasama po sila sa mga blessings na ibinigay ng Panginoon. Kasama po sila sa mga blessing na ibinigay ng Diyos sa simbahan. At sila po'y kasama, miyembro sila ng simbahan. Gaya po ng Jewish nation. Kahit miyembro ka po ng Jewish community, kapag hindi ka po circumcised, ay hindi ka kasama nito. Kaya kailangan din i-circumcise ka sa 8th day para maging kasama ka nito. Ganun po yung baptism. Bagamat anak ka ng isang Kristiyano o bahagi ka ng isang community, kailangan mo pa rin i-circumcision o kailangan mo pa rin bautismuhan para maging kasama at maging bahagi po tayo ng community. Ang baptism po ay ipinag-utos ito ng Panginoong Hesus. Doon po sa Great Commission, na sabi ni Lord Jesus ay bautismuhan nga yung mga disciple na. Gaya po ng sinabi ko na sa inyong context ng New Testament, adult baptism nga yun eh. Dahil 1st century yun, natural ay ang unang practice nila ay tuturuan muna sila tungkol kay Jesus, saka sila babautismuhan. Pero na-modified nga po ito, 2nd century. Noong siguro kung pwede nating isipin, parang guessing lang, baka naubos na yung mga malalaki na binautismuhan. Kasi ang Christian family ay nagsisimula na rin sa 2nd century. So, kung magsisimula na ang Christian family, ay bahagi po ng pamilya ay ang mga bata.
So ano ang nakatama sa circumcision? Yung pong pagtubos. Redemption po ang nakatama, yun po yung konteksto nito. Na si Lord Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay para rin sa mga bata. So, ito pong redemption ni Christ. Ito po ang dahilan bakit tama po yung infant at adult baptism. Parehas po sila dapat bautismuhan. Kahit anong edad tayo binabautismuhan, ang kahulugan po ng bautismo ay hindi nagbabago. Ang kahulugan niya ay hindi nagbabago. Nagbabago yung tao. Maaaring ang isa ay adult, ang isa ay bata. Pero yung kahulugan ng bautismo ay hindi nagbabago. Alam niyo po, sa panahon ng mga apostol, ang parang pattern nila, turo muna sa kabautismo. Alam niyo po doon nung bata na ang binabautismuhan, parang reverse din yung pattern. Bautismo muna sa katuro. O di ba parang wala naman kaya, mayroon bang diferensya yan na tuturuan ka muna sa kabautismuhan? Ngayon naman, bautismuhan ka muna sa katuturuan. Alam po, maliwanag po yun sa simbahan Katoliko na kung hindi pa ako nakakamali ng number ng CCC ay 1231 at 1233 ng CCC na ang mga bata sa simbahan Katoliko ay dapat po turuan bago pa sila kumpirmahan. Alam niyo po kung ang mga bata, i-expose niyo po sila sa buhay at turo ng Panginoong Kristo, matapos silang bautismuhan, ay tutubuan po sila ng pananampalataya. Magkaroon po sila ng tinatawag na trust. Alam niyo po itong trust na ang tawag din sa Biblia nito ay faith, ano? By the way, para hindi po kayo nakukonfuse sa salitang faith. Ang salita pong faith ay tumutukoy po ito sa entire doctrine ng simbahan. In one word, faith din po ang tawag doon. Pero hindi po yun ang faith na trust, personal trust in the person of the Lord Jesus Christ. Ito pong trust na pinag-uusapan sa Biblia, na believing o trusting in the Lord Jesus Christ, yan po ay tumutubo. Yan po ay bunga ng similya. Ano po yung similya dyan? Yung pong ebanghelyo, yung pong balita tungkol kay Kristo. Gaya po sinabi ko kanina, when you expose the children to the teachings, to the life of the Lord Jesus Christ, ay kusang tutubo po yung faith o yung pagtitiwala nila kay Kristo. Kung paano yung unang siglo ay tumubo yung pagtuo doon sa mga malalaki ng nakinig, sa mga turo tungkol kay Jesus, ganoon din po yun sa mga bata. Ang mga bata, bautismuhan mo muna, pagkatapos ipaliwanag mo sa kanya bakit mo siya binautismuhan. Tutubuan din po yan siya ng pananampalataya. Dahil wala pong kaibahan kung babautismuhan ka muna, saka ka tuturuan. Parehas po yan tama. Wala pong mali po dyan. Dahil parehas po yang tama, parehas po yang tinatanggap ng simbahang Katoliko at parehas na po yan ino-honor na tama. Kaya lang, ang medyo nakakalungkot po dito, tayo pong nung ako po ay nasa kabilang kural pa, para bang nagiging mapaghusga po tayo dito sa mga nagbabautismo ng baby, para bang iniisip natin na mali at hindi mga Kristiyano. Sa susunod pong episode, pakinggan nyo ulit bilang karugtong po ng episode na ito.